Elden Eremo. Father, ang daming kwento patungkol sa aswang na kumakain ng tao at takot sa asin. Totoo ba iyon? So, totoo na may mga aswang. Totoo na may mga nilalang na mga unclean spirits po yan. At akala ko, storya-storya lang po yan. Meron talaga akong karanasan yan. Actual na karanasan. Isang babae, lumapit sa atin, sa office natin, at sabi niya, Father, may lahi po kaming aswang. At yung auntie ko, pinasa sa akin yung kapangyarihan niya, yung kanyang pagkaaswang. Naniwala ka ba, Father, sa mga aswang? Ungo sa amin yan sa Bisaya. Mga Dracula. Bakit mo nasabi na naipasa sa'yo? Yan ang mga storya sa aming mga relative namin, Father, sa mga kadugo namin. At bago mamatay yung auntie ko na may suspetsa kami, may duda kami na may lahi siya na aswang, yun ang nangyari, Father Darwin. Ako po ay bago siya namatay, pinasa sa akin. So nakikinig lang ako sa kanyang storya, at then sabi ko sa kanya, kung meron kayong totoo yung sinasabi mo, i-renounce mo lang, it is an occult spirits, at kailangan natin ng isasali natin sa. So normal na normal po yung babaeng ito. Hindi mo makita na mag-wild siya sa harap ng pare, sasamba din siya kung may misa, mangungumpisal din kung may sacrament of confession. Pero kailangan talaga yung sacrament ng simbahan, yung renouncement. Pinaka-importante talaga yun. Alam nyo, pangalawa siya. Ang una ay walang reaction. Pangalawa siya sa mga 200 ka mga tao na bumibisita sa ating office po. Alam nyo, pangalawa siya sa linya, sa numero. Number 1, tal fulano. Number 2 siya. Hindi pa siya ang dineliverance. Siya na ang nag-react. Yung may lahi na aswang. So sa tanong ni kapatid na Ildin Eroma, na totoo bang may aswang? Totoong totoo. No? Alam nyo, yung deliverance natin siya, no? Sabi niya, wak, 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 wak. Ang wak is related sa mga aswang. At hindi lang isang beses po yan, na mga 5 beses, higit sa 5 beses, may pasyente tayo na related sa ganitong pangyayari. Akala ko is drama lang yung mga aswang. Akala ko sa TYHP lang mapakinggan natin, storya lang yan o katang-isip lang. Pero sa Ministry of Exorcism, dito sa office natin, I encounter wakwak. Yung may kalahi na wakwak. May isa pang babae na dalagita, kakain siya ng ng laman ng tao. Gusto niyang sipsipin yung dugo ng tao. Just imagine, very real. At nakikinig ako sa kanilang storya. Yung mga haka-haka na mga storya, totoo pala. May karanasan ako dyan, no? At yung dalagita, sabi niya, Father, alam mo, ang sarap kakain ng laman ng tao. So, yung dalagita ay sa pakisusi natin, sa pag-investigate natin, yung kanyang side sa kanyang papa, may haka-haka na may kaliwat sila o ancestor ni Nuno na aswang. Alam niyo yung dalagita, bumili yung kanyang magulang na fresh na karne ng baboy. Alam nyo, kinakain niya ng buhay. Yung fresh na karne. Dahil ang sarap, sarap hihigupin yung dugo
at laman. Kakainin yung laman. Sabi niya. Normal na normal yung bata. Makausap mo. Alam niyo, from Cagayan de Oro po sila. Nung magsimula na ako, na-renounce nila yung occult involvement nila. Ito, pinaka-importante ito sa deliverance, mga kapatid. Protection, nandyan po yan sa timeline natin yung guide and flow sa deliverance po. So, protection, sealing the place. Nung nag-seal ako sa place, just imagine, nag-seal pa ako sa place, nag-react na yung bata na lagita, no? Ang wild na siya po. Na super wild, mga kapatid. So, hindi na siya hipo sa stula ko. Yan, dyan, grabe yung sacramentals ng simbahan, mga kapatid. Kung ako, na-expose ako, kung maraming mga pari ma-expose sa ministry sa exorcism, mamangha sila sa kapangyarihan ng sacramentals ng simbahan. Ako nga namulat yung mga mata ko. Wow, how powerful the sacramentals of the church. Lalong-lalo na ang sacraments ni Cristo. Very powerful, mga kapatid. So, yung ongoing pa yung series of deliverance and exorcism sa kanila, mga kapatid. Yung dalagita, yung tatay ay in-empower natin. Dahil ilan lang kaming mga exorcists. So, ang strategy ko ay empowerment talaga sa tatay. So, ang tatay mag-deliverance sa buong bahay nila araw-araw. No? Dahil araw-araw, yung singular prayer of deliverance is our success. Every prayer of deliverance, every exorcism is a victory. Kung hindi pa lalayas ang demonyo, patuloy lang. Dahil in God's time, he or she will be liberated completely in God's time, because ang Diyos ang makapalayas nito with our full cooperation. Make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.